Kumusta mga ka-diskarte chicks? Welcome back sa ating channel no kung saan ang sabihin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 tips paano mas magiging magaling sa kama sa pakikipag-digmaan. Wala na tayong paligoy-ligoy pa, tara natin simulan na natin. Number 1, magpalakas ng katawan. Ang pakikipag-sex ay isa sa pinakamataas na antas o paraan kung papaano natin maipapahayag ang ating emosyon, damdamin at nararamdaman sa ating partner. Dito ang hangarin natin ay ipakita din ang ating pagmamahal sa kanya at hangarin nating bigyan siya ng kaligayahan o satisfaction. Kaya't dapat bigyan natin ito ng kaukulang paghahandang pisikal. Napatunayan ng pag-aaral na ang katawang masigla o malakas ay may kinalaman sa level ng ating kasiyahan sa sex. Kapag malakas ang iyong pangangatawan, mas malaki ang tsansa na mas mag-e-enjoy ka sa sex at mabibigyan mo rin ng kasiyahan ng iyong partner. Ang sex ay unang-una sa lahat ay physical na activity. Kaya't napaka-importante ang role ng tamang pagkain, tamang ehersisyo at tamang tulog o kapahingahan. Kumain kayo ng mga pagkaing magbibigay sa inyo ng kalakasan tulad ng masusustansyang gulay at karne. Mag-exercise ng regular at kumuha ng sapat na regular na pagtulog, ideally at least 6 to 8 hours a day. Ito ay makatutulong sa inyo upang mas tumagal kayo sa sex. Number 2, relax ka lang. Isang mahalagang preparasyon ay ang ating mental state. Hanggat maaari, kapag sasabak na kayo sa pakikipagdigmaan sa inyong partner, ay panandali ang iwanan ninyo ang anumang mga bumabagabag sa inyo. Maaring ito ay tungkol sa hanap buhay mo, sa trabaho mo, o sa pamilya mo o ano paman. Sapagkat kung pasan-pasan mo ang mga bagay na yan, ay siguradong hindi ka mag-e-enjoy at gayon din ang kaparehas mo. Kaya't panandali ang kalimutan mo muna at be with your partner at this moment. Ang focus mo sana ay magbigay ng kasiyahan sa kanya at syempre sa sarili mo na rin. Kaya relax and enjoy the moment. Number 3, set mo muna ang mood. Guys, napaka-importante ng part na ito, ang pagsiset ng mood. Paano ba ito? Kapag may schedule kayo ng partner mo, magsisimula ito bago pa man din kayo magkita. Example, kung anniversary niyo at balak mo siyang dalhin sa lugar mo, magandang agahan mo ang date ninyo. Bilhan mo siya ng flowers to begin with at i-dinner mo siya sa paborito niyong restaurant. Kung pwede yung romantic dinner talaga with matching candlelight, tiyak kikiligin siya sa iyo. Pagkatapos, ilabas mo na ang chocolate for dessert. Aphrodisiac daw ito. Oops, bago pa lang ang lahat, dapat amoy sobrang bango ka muna. Pag nasa lugar mo na siya, siguraduhin nakaredy na ang lahat. Malinis na bedsheets, mabangong kwarto, mood light, at matching love music. Ang mga elemento na mga yan ang tiyak na mag-aambag sa isang napaka-romantikong gabi sa inyong dalawa. Number 4, foreplay. Huwag magmadali mga ka-diskarte chicks. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki ay ang pagmamadaling makapasok agad at mapasuko ang bataan. Huwag ganyan ang mindset mo. Tiyak isang disaster ang naghihintay sa'yo. Ang advice ko sa inyo ay take things slowly.
Huwag kang kasero. Kumbaga sa pagmamaneho, pagdaanan mo lahat ng gear. Simula primera, pasegunda, tercera, kwarta at quinta. Huwag yung primera tapos quinta ka na agad. Tiyak masisira lang ang makina mo. Ganon din mga guys sa larangan ng SEX. Slowly is best. So madaling salita, romansahin mo muna siya. Tulad ng pagyakap at paghalik-halik. Isang tip ko sa inyo guys, kung gusto nyo mas maging memorable ito sa babae, mas bigyan nyo ng oras ang foreplay kaysa sa pagsalakay sa kuweba. Sapagkat kapag mas matagal ang foreplay, mas magiging basa ang kuweba at mas madali na itong salakayin at babagsak na agad ang bataan. So huwag magmadali. Number 5, be creative. Kapag palagi naman kayong nag-SEX ng partner mo, mas maganda kung magiging creative ka guys. Kadalasan ang lalaki ang nangunguna o nagdidikta ng gagawin. Pero kung yun at yun din ang gagawin ninyo kada labanan ninyo, ay baka manawa rin siya. In other words, be creative and unpredictable din. Huwag yung pare-pareho lang ang ginagawa nyo. Kumbaga sa ulam, nakakasawa rin na puro lechon ang ulam. Mas okay kung may gulay, sinigang, tuyo at iba pa. So huwag matakot mag-explore ng ibang posisyon at techniques as long as okay lang ito sa partner nyo at hindi peligroso. Keep it fun but safe. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Number 6, schedule. Maraming benepisyo ang pagkikipag-SEX ng mag-partner. Ang regular na pagkikipag-SEX ay napatunayang nagpapabata sa ating itsura, nagbibigay ng glow sa aming mga babae, nagpapalakas ng puso at iba pa. Sa emotional side naman, ito ay lalong nagpapalapit sa ugnayan at relasyon ng mga mag-partner. Kaya't importante ang paglalagay ng tamang oras o schedule para dito. Huwag masyadong madalang at huwag namang masyadong sobrang dalas. Sa lahat ng sobra ay hindi rin maganda. Basta ang importante ay bigyan mo ito ng oras at schedule kahit gaano ka pa kaabala. Tandaan, ang pagdidilig ng halaman ay dapat regular na ginagawa para hindi ito malanta at tuluyang mawala. Number 7, make it memorable. Guys, ang babae ay emotional na nilalang, kaya napaka-importante sa amin ang malalim na emotional connection sa aming mga partners. Huwag nyo kaming tratuhing para usan. Kung makikipag-SEX kayo sa amin, hindi dahil lang sa gusto nyo lang makaraos, kundi dahil mahal nyo kami. At maniwala kayo mga guys, alam namin yan kung ano ang pakay nyo. Nararamdaman namin yan. Gusto namin na pagkatapos ng SEX ay hindi kami tinutulugan ng partner namin. Kausapin nyo kami. Makipagkwentuhan kayo sa amin. Connect with us emotionally. At yan ang tunay na magbibigay sa amin ng kaligayahan at satisfaction higit pa sa physical. So yan mga guys, ang 7 tips kung papaano ka mas magiging magaling sa kama. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat and good luck. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa
Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.